Base dito sa balita o doon sa mga hints na ibinigay ni Snow Badwa, mukhang ito raw si Poy Era may ite-trade para dito kay Christian Stan Hardinger. Parang yan daw ang offer ng TNT o baka yan naman ang hinihiling ng SMC. Ngayon, alam natin na ito si Stan Hardinger nag-retire na. Pero mukhang kumbinsido ang TNT na kaya nilang kausapin itong si Stan Hardinger para bumalik dito sa PBA at doon maglaro sa kanila. Ngayon, kung ikaw naman ang SMC at makukuha mo si Poy Eram, saan kayang team ito dadalin? Sa tingin ko baka sa San Miguel dalhin ito si Poy Eram. Dahil itong Barangay Ginebra, makukuha na nila ulit si Isaac Go sa Enero. Mga late January daw. Kung hindi naman itong si Isaac Go, kung hindi maganda laro niya, baka si Kay Marcarino ang kunin ng Ginebra. Kaya sa tingin ko kung si Poy Eram talagang mapupunta sa SMC, sa San Miguel yan dadalhin. Alam naman natin ang SMC naghahanap daw ng bagong center na magiging kasama ni Junmar Fajardo dahil parang hindi na raw epektibo itong si Motaw Tuwa. Kaya baka nga itong si Poy Eram yan ang kunin nila. Ang posible na maging trade dito sa tingin ko, itong si Poy Eram mapupunta sa San Miguel, si Christian Stan Hardinger sa TNT, at ito namang si Motaw Tuwa dito sa Terra Firma Jeep. Baka ganyan ang maging trade situation. Or posible na baka si Rodney Brondial ang daling dito sa Terra Firma Jeep. Hindi pa natin natitiyak. Ngayon, ito dito naman sa TNT, pag nakuha nila si Christian Stan Hardinger, sa tingin ko, itong si Brandon Rosser, ibabalik yan dito sa NLEX Road Warriors. O kaya naman, dadalhin si Rosser sa Meralco at itong si Raymond Almasa naman ang dadalhin dyan sa NLEX. Dahil ang NLEX, kinakailangan ngayon ng center. So baka magkaroon ng matinding balasahan dito sa bagong taon at itong si Poy Eram ay malipat na dito sa San Miguel. At syempre, magiging good news yan para dito sa SMB kapag nakuha nila itong si Poy Eram. Itong Converge Fiber Excess ngayon ay magiging isa na doon sa mga teams talaga na magpupursiging makuha itong si Dave Ildefonso. Hanggang sa ngayon, itong si Ildefonso, alam natin na merong contract dispute dito sa Northport Batangas kaya hindi siya nakapaglalaro. Sayang dahil yung rookie year ni Ildefonso mukhang hindi niya talaga masasakatuparan yung kagustuhang maglaro dito sa PBA dahil hindi sila magkasundo dito sa Northport Batangas. So sa tingin ng karamihan mukhang kinakailangan na talaga na i-trade dito si Ildefonso. Alam natin na hindi na maganda yung naging ugnayan ni Northport team coach Bonitan, yung mga players niya at itong si Danny Ildefonso. Nagkaroon sila ng exchange of words, sabi nga. At sa tingin ko dahil dyan, lalong lalabo yung chance na si Dave ay makapaglaro. So sa ngayon, ang best scenario siguro ay kunin na ng Converge itong si Dave Ildefonso. Ang tanong na lang ay kung sino pwede nilang i-offer. Dahil sa ngayon, sa tingin ko malabo na talaga na magkaroon pa ng pag-aayos itong Converge at itong Northport at si Ildefonso. Pinakamaganda lamang dyan ay alokin na ng Converge itong si Jeyo Ambohod kapalit ni Dave Ildefonso. Baka saka pumayag itong Northport Batangas. Dahil ang Northport alam natin kulang sila sa mga tall players. At kung maging maganda laro ni Ambohod, pwedeng dalhin yan dito sa San Miguel, Ginebra o Magnolia. Kaya sa sitwasyon ngayon, yan ang pinaka-best option para dito sa Northport. At pati na rin dito kay Dave Ildefonso. Sayang naman si Ildefonso kung hindi siya makapaglalaro sa PBA dahil lamang dito sa kanyang contract dispute. Isipin niyo kung ang mangyari dyan ay katulad nung kay Mikey Williams, sabay ang laking problema niyan para dito sa career ni Ildefonso. At least ito si Mikey Williams nakapaglaro ng matagal-tagal at medyo matanda na rin yan. Si Dave Ildefonso bata pa. So sayang naman kung hindi siya magkapaglaro dito sa PBA. Kaya yan ang aabangan natin dito ngayon kung matutuloy itong posibleng trade ng Converge para dito kay Dave Ildefonso. Dahil dito sa balita na baka ito si Christian Stan Hardinger ay dali na dito sa TNT Tropang Giga kapalit ni Poy Eram, ang tanong ng karamihan ano naman kaya ang gagawing moves nitong Barangay Ginebra. Dahil sa tingin ko itong si Poy Eram hindi yan sa Ginebra mapupunta, malamang dito sa San Miguel dahil itong si Isaac Go ay babalik na dito sa Gene Kings. At kung hindi naman maging maayos ang laro ni Go ay nandyan naman itong si Kay Marcarino. So sa tingin ko malabo na si Poy Eram sa Ginebra mapunta. Pero hindi ibig niya sabihin na ang Ginebra ay hindi nagagalaw. Dahil sa tingin ko ang Ginebra meron pa rin mga kinakailangan ayusin dito sa kanilang lineup. Unang-una kinakailangan siguro ay i-trade na nila itong si Ben Adamos dahil kung nandyan na si Isaac Go ay lalong mawawalan nito ng playing time. Dahil syempre alam natin babalik na rin si Jamie Malonzo. So sa tingin ko itong si Ben Adamos ay iti-trade na yan. Ang tanong ay para kanino? Sa tingin ko, ang pwedeng gawin ng Ginebra ay trade itong si Ben Adamos para sa isang small forward.
Dahil sa ngayon, ang small forward ng Ginebra itong si Stephen Holt at si Scottie Thompson. Pero itong si Jeremiah Gray kasi hindi pa natin alam kung magiging if ever 100% yan. So yan ang posibleng gawing trade ng Ginebra. Not necessarily small forward ang kukunin nila, pwede rin na baka draft pick. So ganyan ang pwedeng gawin nitong Barangay Ginebra. Pero sa ngayon, sa tingin ko, iintayin muna ng Ginebra na if ever matapos itong trade kay Poy Eram bago sila gumalaw. Dahil syempre, i-assess pa ni Coach Tim Cone kung ano magiging maganda dito sa lineup nila. Pero sa ngayon, pagdating dito sa Ginebra, medyo stable sila at hindi naman sila nagmamadaling gumawa ng trade. Ang gusto lang ng Ginebra syempre, hintayin muna makabalik itong si Malonzo at itong si Isaac Go. At syempre, i-evaluate muna nung medical team nila ito si Jeremiah Gray kung anong magandang sitwasyon diyan. So if ever na mangyari yan, sa tingin ko magiging okay ito para dito sa Barangay Ginebra. At hindi naman sila nagmamadaling gumawa ng trade. Pero kung may oportunidad at mayroong magandang offer, syempre kukunin nila. Habang may balita nga itong San Miguel daw at Ginebra ay gagawa ng trade sa New Year, ito namang Magnolia Chicken Templados bagong taon na at wala pa ring balita kung ano ang mangyayaring pagbabago dito sa team nila. Inaabangan ng karamihan kung ano magiging changes at kung sino ang papalit dito kay Coach Chito Victolero, pero sa ngayon mukhang ang plano nitong SMC ay hayaan muna si Victolero na hawakan ng Magnolia at aabangan nila kung ano magiging resulta nito. Alam ko na marami ng fans ng Magnolia gusto na talagang magkaroon ng pagbabago dito sa Hot Shots. Pero sa ngayon mukhang ang plano ni Alfrancis Chua ay hayaan ito si Victolero na tapusin ang konferensya na ito. Tignan muna natin kung ano mangyayari dito sa game ng Magnolia kontra sa Terra Firma. Kasi kung ang Magnolia manalo dito at sabihin natin manalo sila ng mga 2 o 3 sunod, baka hahayaan na si Victolero na tapusin itong Commissioner's Cup. Pero kung sakasakali na matalo pa sila sa Terra Firma at hindi sila makaabot ng playoffs, sa tingin ko papalitan na ito si Victolero sa ayaw at sa gusto ni Alfrancis Chuma. Tandaan natin yung nangyari dito sa San Miguel. Ang balita ito si Alfrancis Chuma ang nag-appoint dito kay George Gallant bilang head coach ng San Miguel. Pero nung sumama ang performance ng SMB, binalik agad-agad ito si Coach Leo Austria. So ito si Chito Victolero kahit na matagal na dyan sa Magnolia at may support ng management, kung gugustuhin ni Ramon ang napalitan yan, mapapalitan. So, yan na lang talaga ang chance sa tingin ko para makakuha ng bagong coach ang Magnolia. Mas madali sila makakagawa ng trade dahil nandyan naman ang Northport Batang Pier. And of course, alam natin na nandyan din itong Terra Firma Jeep. Although usually nga sa San Miguel at sa Ginebra nakikipag-transaction ng mga teams na yan. Pero sa Magnolia, pwede pa rin magkaroon ng pagbabago dyan. Lalo na kung malaglag sila o hindi makaabot sa playoffs. Dahil syempre, makakarinig na talaga ng pressure at makakaramdam na ang management. Kaya asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dyan. Although ang tanong na lamang ay kung sino papalitan. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno Adalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Michael D., Alicia Garcia, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, kay Dexter Domer, Enju, Anthony Alon family, Jonel Alagon at Celino Valle, Daryl Manlangit, Dexter Domer at sa iba pa nating mga taga-subaybay.